Martial Pick, Kabanata 5173. Ang paghihirap ni Honghu. Higit pa rito, ang kabuuang halaga ng military merit na mayroon siya ay hindi gaanong nabawasan gaya ng bago umalis si Yang Kai. Hiniling sa kanya ng Myriad Demons Heaven's Old Ancestor na hanapin at buksan ang mga portal ng nakatagong Universe Paradises at Universe Cave Heavens sa paligid ng pass. Malinaw, narinig ng Old Ancestor ang tungkol sa kung paano pinawi ng Blue Sky Pass ang Black Ink Clan Army at pinatay ang mga 30 territory lords sa proseso. Sabik siyang sumunod. Magkagayunman, ang tagumpay ng planong ito ay depende sa kung gaano kabante ang Black Ink Clan. Natural na hindi tatanggihan ni Yang Kai ang ganoong kahilingan. Bagamat inabot siya ng mahigit 1 taon, hanggat nakatulong ito sa humans na pumatay ng mas maraming kaaway, itinuring niya itong oras na ginugol. Sa pangkalahatan, ang paglilinang ni Yang Kai ay mas madali kaysa sa iba. Maaari siyang gumugol ng mas kaunting oras dito, ngunit nakakamit pa rin ng higit sa sinuman. Ito ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Ang paglilinang ni Yang Kai ay madalas na naantala upang tulungan si Grandmaster Mafan na higit na pinuhin ang Evil Purging Divine Spear at magsagawa ng ilang mga eksperimento sa nabihag na Territory Lord. Si Honghu, na nahuli noon ni Ding Yao at ng iba pa, ay nakakulong ngayon sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa sa forward base. Ang lihim na silid na ito ay napuno ng lahat ng uri ng array at mga paghihigpit, kaya kahit isang Territory Lord na tulad ni Honghu ay hindi makalabas. Ang Territory Lord ay hindi ni-eksperimento ng kasing dalas ng mga Feudal Lord na nauna sa kanya, ngunit ang mga pagsubok ay ginagawa pa rin tuwing 3 hanggang 5 taon. Hindi kailangang gumawa ng marami si Yang Kai, ibuhos lang ang Purifying Light sa Evil Purging Divine Spear na pino ng Grandmaster Mafan. Tungkol naman sa iba, hindi na niya kailangang mag-alala. Natural, si Grandmaster Mafan at ang iba pang 8th grade Heaven Opening Masters ang magsasagawa ng aktwal na mga eksperimento. Ang pagsasaliksik ng Evil Purging Divine Spear ay nangangailangan ng malaking pagsisikap at oras kay Grandmaster Mafan, at ang pag-unlad ay mabagal. Sa nakalipas na 2 siglo, ang pangkalahatang hugis ng Evil Purging Divine Spear ay nanatiling halos hindi nagbabago, ngunit mararamdaman ni Yang Kai na sa tuwing pinipino ni Grandmaster Mafan ang Evil Purging Divine Spear, ito ay magiging iba sa dati. Ang mga resulta ng mga eksperimentong ito ay minsan mabuti, minsan masama. Ang dahilan kung bakit kinailangan nilang magpatakbo ng mga pagsusulit isang beses bawat 3 hanggang 5 taon ay hindi dahil sa ilang problema sa panig ng human race, kundi dahil sa Honghu. Sa tuwing mag-eeksperimento sila sa kanya, ang Evil Purging Divine Spear ay sasaksakin sa kanya at ang Purifying Light ay agad na ilalabas, na makakasugat sa kanya. Kahit na siya ay isang Territory Lord, aabutin pa rin siya ng 3 hanggang 5 taon para makarecover. Pagkatapos lamang niyang ganap na gumaling ay magagawa na nila ang susunod na eksperimento. Ito ay isang pagsubok ng pasensya. Sa kabutihang palad, maging si Grandmaster Mafan o ang iba pang 8th grade masters, walang sino man sa kanila ang nagkulang sa pasensya. Para naman kay Honghu, na nahuli ng buhay, siya ay gumugol ng 2 siglo ng pagkakulong at ang malaimpyernong pagpapahirap na ito. Kung ikukumpara kay Wu Jiang, na bumagsak sa huling labanan, minsang naramdaman ni Honghu na napakabuti ng kanyang kapalaran. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay ayaw siyang patayin at sa halip ay tumutok sa paghuli sa kanya ng buhay mula pa sa simula. Kung hindi, ang namatay sa araw na iyon ay hindi si Wu Jiang, ngunit siya, si Honghu. Naniniwala siya na ang 8th grade humans ay walang partikular na layunin, ngunit random na pumili ng isa sa pagitan nila ni Wu Jiang. Para sa anumang nabubuhay na nilalang, ang kaligtasan ay isang pangunahing likas na ugali. Kung may buhay lamang ay magkakaroon ng pag-asa. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 siglo ng pagkakakulong at pagpapahirap, sa wakas ay napagtanto ni Honghu na kung minsan, mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Ang isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan ay ang pinakamahusay na paglalarawan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Bilang isang Territory Lord, ang kanyang lakas at paghahangad ay natural na walang katumbas, ngunit sa tuwing sisisaksak ng 8th grade Heaven Opening Realm Master ang nakapahamak na sibat na iyon sa kanyang katawan at ang nakakasilaw na puting liwanag na iyon ay pumutok, pakiramdam ni Honghu na siya ay pinakulo ang buhay. Hindi niya alam kung anong uri ng secret technique ang liwanag na ito, ngunit alam niya na naglalaman ito ng isang uri ng kapangyarihan na perpektong sumasalungat sa Black Ink Strength. Ang kanyang Black Ink Strength ay mabilis na natunaw sa ilalim ng kapangyarihang ito. Ito ay simpleng kaaway ng Black Ink Strength, ang natural na kaaway ng buong Black Ink Clan. Ang katotohanan na ang human race ay talagang pinagkadalubhasaan ang ganitong uri ng secret technique na naging sanhi ng labis na pagkataranta ni Honghu.
Sa katunayan, nang una niyang makita ang nakasisilaw na puting liwanag na ito, naalala ni Hong Ho ang isang pangyayari. 3 siglo bago, nang salakayin ng Black Ink Clan Army ang Blue Sky Pass, nagkaroon ng isang sandali nang ang isang katulad na nakakasilaw na liwanag ay sumabog sa isang tiyak na lugar sa larangan ng digmaan. Sa oras na iyon, si Hong Ho ay medyo malayo sa lokasyong iyon, kaya hindi niya ito makita ng malinaw at nasulyapan lamang ang dalisay na liwanag na iyon bago ito kumupas. Hindi nagtagal ay nawala ang aura ng isang Territory Lord. Sa oras na iyon, ang Territory Lord ay nakikipaglaban kay Zhong Liang, kaya hindi naisip ni Hong Ho na gumamit si Zhong Liang ng ilang uri ng secret technique. Bagamat hindi niya ito nakita ng malinaw, ang puting liwanag ay nagbigay sa kanya ng napakadelikadong pakiramdam. Pagkatapos noon, binigyang pansin ni Hong Ho ang larangan ng digmaan, ngunit hindi na niya naramdamang muli ang anumang senyales ng secret technique na iyon. Matapos itong talakayin sa iba pang Territory Lord, lahat ng nakadama ng puting liwanag ay nakadama ng parehong pakiramdam ng pagkabalisa. Palihim na binigyang pansin ito ng mga Territory Lords at sinubukan nilang alamin ang mga misteryo ng puting liwanag na ito nang hindi nagtagumpay. Higit pa rito, hindi na muling nagpakita ang puting liwanag na iyon pagkatapos ng insidenteng iyon. Kaya, unti-unti itong nakalimutan ng Black Ink Clan. Pagkatapos lamang mahuli si Hong Ho ay personal niyang nasaksihan kung paano nagkaroon ng puting liwanag na ito at sa wakas ay naunawaan niya na ang secret technique na ito ay palaging nasa kamay ng mga tao. Ito ay lamang na pagkatapos ng unang pagkakataon, ito ay hindi na ginamit muli sa larangan ng digmaan. Isa itong kapangyarihan na maaaring sugpuin ang Black Ink Strength, ngunit hindi ito ginamit ng human race. Ang ibig sabihin nito ay maliwanag na sa sarili, at kasama ng mga mala-impyernong eksperimento na ginagawa ng mga tao sa kanya sa mga nakaraang taon, paanong hindi mauunawaan ni Hong Ho ang mga intensyon ng mga tao. Ang secret technique na ito ay may malaking limitasyon. Malamang, kakaunti lamang ang mga tao ang makakapag-master nito, kaya imposibleng ipalaganap ito ng malawakan. Iyon ang dahilan kung bakit nais ng mga tao na pinuhin ang sibat na ito, upang maipamahagi nila ang secret technique na ito sa anyo ng isang artifact. Kapag nagtagumpay ang humans, ang walang pagtatanggol na Black Ink Clan ay haharap sa isang malaking sakuna, at ang unang sasagutin ng krisis na ito ay walang alinlangan na ang Territory Lords. Dahil ang mga tao ay nag-eeksperimento sa isang Territory Lord na tulad niya, tiyak na tina-target nila ang mga Territory Lords. Kapag masyadong maraming Territory Lords ang namatay, ang pundasyon ng Black Ink Clan ay mayayanig at ang buong lahi ay nasa panganib. Gusto ni Hong Ho na ipalaganap ang balitang ito, ngunit paano niya magagawa iyon? Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay tiisin ang paghihirap at pagpapahirap. Dahil kahit isang tao mula sa Black Ink Clan ay maaaring makaalam nito, paanong hindi ito mapapansin ni Yang Kai. Ang Evil Purging Divine Spear ay nakaapekto sa maraming bagay, kaya bago ito ipamahagi sa lahat ng dako at sa lahat, ang lihim ng Purifying Light ay hindi dapat malantad. Kung hindi, gagawin nitong mapagbantay ang Black Ink Clan, na nagpapahirap na makuha ang maximum na epekto. Iyon ang dahilan kung bakit pinigilan ni Yang Kai ang sarili sa paggamit ng Purifying Light noong kaharap niya si Hong Ho noong araw na iyon. 3 siglo na ang nakalipas, nang siya, si Feng Ying, at ang iba pa ay bumalik sa Blue Sky Pass, ginamit ni Yang Kai ang Purifying Light sa gitna ng Black Ink Clan Army. Masasabi pang ang aksidente iyon. Kahit na ang kaganapang ito ay naging medyo mapagbantay sa Black Ink Clan, hindi nila ito masyadong sineseryoso. Paminsan-minsan, makakatagpo sila ng ilang pamamaraan ng human race na hindi nila alam, ngunit kung ito ay isang one-off, hindi ito magpupukaw ng labis na hinala. Gayunpaman, kung paulit-ulit na lumitaw ang Purifying Light, tiyak na mag-iingat ang Black Ink Clan. Pagkatapos ng 2 siglo at 12 ng mga eksperimento at pagpapahusay, ang pagbuo ng Evil Purging Divine Spear ay sa wakas ay umabot na sa huling yugto nito. Ngayon, nagising si Yang Kai mula sa kanyang cultivation at sinundan sina Zhong Liang at Grandmaster Ma Fan sa underground chamber. Nang marinig ang mga yabag, si Hong Ho, na nagpapahinga sa lihim na silid, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Nang makita niyang dumating ang tatlo, bakas sa kanyang mga mata ang sakit at kawalan ng magawa. Sa nakalipas na 2 siglo, sa tuwing magsasama-sama ang tatlong ito, pahihirapan nila siya hanggang sa puntong hindi na niya kayang labanan. Matapos dumaan sa mga eksperimentong ito ng mala-impyerno ng ilang dosenang beses, naging manhid si Hong Ho sa buong pagsubok. Kaya, nang makita niyang dumating muli ang tatlong ito, naunawaan niya muli ang kanyang pagdadaanan. Sa ilalim ng kanyang malamig na tingin, kinuha ni Grandmaster Ma Fan ang na-reforged na Evil Purging Divine Spear mula sa kanyang space ring at ibinigay ito kay Yang Kai.
Inabot ni Yang Kai at kinuha ito. Maingat niyang pinagmasdan ito bago itinaas ang kanyang kilay. Mas maikli ito kaysa sa huling pagkakataon, at tila iba rin ang mga materyales. Paliwanag ni Grandmaster Mafans na tumango. May ginawa akong pagbabago. Noong nakaraan, ang pagpipino ng Evil Purging Divine Spear ay nangangailangan ng maraming kasanayan at bihirang mga materyales. Sa pagkakataong ito, ibinaba na ang kasanayang kinakailangan para pinuhin ito at nabawasan na rin ang mga materyales na ginamit. Ito ay magiging mas produce, kaya ang mga kinakailangan para sa mga kasanayan sa artifact refining at mga materyales ay kailangang bawasan hanggat maaari. Halimbawa, ang nakaraang Evil Purging Divine Spear na na-refine ni Grandmaster Mafan ay makapangyarihan at sapat para sa labanan, ngunit tanging ang artifact refining Great Grandmasters lang ang makakapagpino nito, na humadlang sa produksyon nito sa malaking sukat. Ang mga bagay na hindi maibibigay sa malalaking dami ay hindi maaaring gumanap ng malaking papel sa isang digmaang isinagawa ng milyon-milyong tao. Sa karamihan, maaari lamang silang gamitin ng mga elite na sundalo sa mga individual na tunggalian. Higit pa rito, kailangan din nilang isaalang-alang ang pagkonsumo ng mga materyales. Sa madaling salita, mas madali at mas murang pinuhin, mas mabuti. Sa kasalukuyan, ang pananaliksik ng Evil Purging Divine Spear ay hindi na isinasagawa ng Grandmaster Mafan lamang, ngunit sa halip ay pinamunuan niya at kasama sina Dong Guoanping at isa pang artifact refining Great Grandmaster. Ang Evil Purging Divine Spear ay resulta ng kanilang brainstorming. Ang tatlong artifact refining Great Grandmasters ay labis na nag-aalala tungkol dito at ginugol nila ang lahat ng kanilang oras, noong hindi nila pinipino ang mga worship, dito. Ngayon na ang oras upang i-verify ang mga resulta. Inihagis ni Yang Kai ang Purifying Light at binalot ang Evil Purging Divine Spear sa kanyang pagkakahawak. Sa ilalim ng epekto ng mga arrays na nakaukit sa artifact, ang Purifying Light ay dumaloy sa sibat na parang tubig at mabilis na tinatakan sa loob. Tiningnan ni Yang Kai ang Evil Purging Divine Spear sa kanyang kamay bago bumaling kay Zongliang. Magsisimula na ba tayo? Tumango si Zongliang sa kanyang pagsang-ayon. Magsimula na tayo. Pagkasabi nito, mabilis na nakabuo si Zongliang ng isang set ng mga handsil habang umaalingaw-ngaw ang mahinang hagong ng spirit array sa buong silid. Sa sumunod na sandali, si Honghu, na nakakulong at hindi makagalaw, ay nakabawi ng kanyang kalayaan at mabilis na umatras ng ilang dosenang metro, pinandilatan si Yang Kai na may galit sa kanyang mukha. Alam niyang sasalakayin siya ng bagay sa kamay ng batang ito. Kung hindi niya ito maiiwasan, isa na namang round of torture ang susunod. Nagawa man niyang iwasan ay patuloy pa rin itong lumapit sa kanya hanggang sa hindi na niya ito maiwasan. Gayunpaman, nagpumiglas pa rin siya. Hindi niya naisip na tumakas sa lugar na ito. Kaharap ang dalawang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, isa sa kanila si Zongliang, halatang outmatched siya. Higit pa rito, mayroong lahat ng uri ng spirit array na nakapalibot sa lugar na ito. Maliban kung sinira niya ang mga spirit array na ito, hinding-hindi siya makakatakas dito. Habang inihahanda ni Honghu ang kanyang sarili, ibinuhos ni Yang Kai ang World Force sa Evil Purging Divine Spear. Naagad na nagsimulang mag-vibrate ng bahagya bago bumaril ng diretso patungo sa Honghu, na nag-iwan ng bahid ng liwanag sa likuran nito. Ang dahilan kung bakit si Yang Kai ang gumagawa ng eksperimento ay dahil tama lang ang kanyang cultivation. Kung si Zongliang ay personal na kikilos sa selyadong kapaligirang ito, hindi maiiwasan ni Honghu ang pag-atake na ito kahit na ano at walang saysay ang pag-eksperimento. Sa larangan ng digmaan, kailangang isaalang-alang ang hindi inaasahang sitwasyon kung saan tatakbo ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master sa isang Territory Lord. Ang mga resulta ng eksperimentong ito ay magdedetermina kung ang Evil Purging Divine Spear o hindi ay magagarantiyahan ang buhay ng 7th grade Master sa ilalim ng ganoong katakot-takot na mga pangyayari. Martial Pick, Kabanata 5174. May isa pa bang batch ng magagandang panla? Noong ginamit niya ang Evil Purging Divine Spear, naramdaman niyang Kai na ang bilis nito ay bahagyang mas mabilis kaysa dati. Ito ay malinaw na dahil sa isang pagbabago sa proseso ng artifact refining. Ang Evil Purging Divine Spear ay mabilis, ngunit mas mabilis si Honghu. Sa oras na ang bahid ng liwanag ay bumaril sa kanya, handa na si Honghu na tumugon ng naaangkop. Ang kanyang figure ay kumikislap sa paligid ng silid, umiiwas sa paparating na liwanag. Walang pakialam si Yang Kai sa kanyang pag-atake na nawawala ang target nito dahil ito ay nangyari ng 12-dosenang beses sa nakalipas na 2 siglo. Sa pagkakaroon ng ilang dosenang beses na nag-away sa isa't isa, pamilyar na sila sa mga trick at diskarte ng isa't isa. Sa pagdagsa ng divine sense ni Yang Kai,
ang bahid ng liwanag ay tila nabigyan ng buhay habang mabilis nitong hinahabol si Honghu na parang anino. Kung sila ay nasa malawak na kawalan at si Honghu ay nakabantay na, si Yang Kai ay maaaring walang magawa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay medyo malaki pa rin. Ngunit sila ay nasa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa sa forward base, at bagaman ito ay medyo maluwang, mayroon pa rin itong mga hangganan. Sa mas mababa sa oras na kinakailangan upang uminom ng kalahating tasa ng tsaa, si Honghu, na umiiwas sa bahid ng liwanag sa lahat ng oras na ito, ay napilitang pumunta sa isang sulok kung saan hindi niya nagawang umiwas sa anumang paraan. Nang makita ang bahid ng liwanag na mabilis na papalapit sa kanya, bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mukha habang nagpapakawala siya ng suntok. Bago pa man umabot sa target ang kanyang suntok, lumabas mula sa kanyang kamao ang makakapal na black ink strength at agad na binalot ang evil purging divine spear. Sa sandaling iyon, ang purong puting liwanag ay namumulaklak mula sa dulo ng sibat, karamihan ay nagpapakalat ng lakas ng itim na tinta, ngunit ang bahid ng liwanag ay hindi bumagal, kahit man lang, at diretsyong bumaril sa dibdib ni Honghu. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng isang territory lord ay napunit ang kanyang balat at laman dahil sa nagbabadyang liwanag habang tinusok siya ng evil purging divine spear. Sa sumunod na sandali, naninigas ang katawan ni Honghu bago ito nagsimulang manginig ng marahas habang siya ay humihiyaw ng nakakabinging sigaw, tulad ng isang sugatang hayop. Ang purifying light na selyado sa evil purging divine spear ay pumutok. Sa pangkalahatan, kahit na ang evil purging divine spear ay may isang tiyak na antas ng lethality, ang kakayahan nitong aktwal na pumatay ng isang territory lord ay medyo minimal. Gayunpaman, ang pangunahing focus nito ay hindi ang pumatay, ngunit ang mag-inject ng purifying light sa target nito, na siyang pinakamahusay na sandata laban sa Black Ink Clan. Sa galit, hinawakan ni Honghu ang evil purging divine spear sa kanyang tiyan at marahas na inalis ito, na nagdulot ng isang bukal ng dugo dito. Ngunit si Zongliang, na matagal nang naghihintay, ay dumiretso sa kanya nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Honghu na huminga. Sa isang kisap mata, silang dalawa ay naging makulong sa isang mahigpit na labanan, na naging sanhi ng mabilis na pagkislap ng mga hadlang sa paligid. Mabilis na umatras sina Yang Kai at Grandmaster Ma Fan hanggang sa nakatayo na sila sa gilid ng barrier. Ang mga patong ng mga kalasag sa silid sa ilalim ng lupa ay sapat na upang mapaglabanan ang labanan ni Zongliang at Honghu ng ilang sandali nang hindi nawasak. Siyempre, hindi nila kakayanin ang mga shockwaves mula sa labanan sa pagitan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at isang Territory Lord magpakailanman, ngunit ito ay sapat na. Sinalakay ni Zongliang ang lahat ng uri ng nakamamatay na galaw habang ang isang nakakatakot na nakamamatay na hangarin ay lumabas mula sa kanya, na pinilit si Honghu na tumuon sa pakikitungo sa kanya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na hindi matalo ng isang Territory Lord tulad ni Honghu si Zongliang, hindi siya matatalo sa maikling panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, si Zongliang ay kumuha lamang ng isang insenso na nagkakahalaga ng oras upang talunin si Honghu hanggang sa punto na ang kanyang buong katawan ay puno ng mga sugat at ang kanyang aura ay lubhang mahina. Wala siyang kahit kaunting lakas para lumaban. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Zongliang na may panibagong hitsura sa kanyang mukha. Ang napakalaking katawan ni Honghu ay nakahandusay sa lupa na parang bangkay, ang kanyang aura ay napakahina. 20%. Tumingin si Zongliang kay Grandmaster Ma Fan na may nasasabik na hitsura sa kanyang mukha. Ito ang resulta ng ginamit ni Yang Boy ang Evil Purging Divine Spear at ang Purifying Light ay kinailangang bitawan bago tumama ang sibat sa target nito. Kung gagamitin ito ng isang 8th grade master na tulad natin, dapat nating mailabas ang buong kapangyarihan ng Evil Purging Divine Spear. Ito ay dapat nasa pagitan ng 20% at 30% na epektibo sa larangan. Nakahinga ng maluwag si Grandmaster Ma Fan. Sa wakas, bagamat ang eksperimentong ito ay maaaring ituring na isang tagumpay batay sa mga resulta, walang tiyak bago nila nakuha ang pagsusuri ni Zongliang. Pagkatapos ng 12 ng mga eksperimento at hindi mabilang na mga araw ng brainstorming at mga pagpapabuti sa nakalipas na 2 siglo, ang kasalukuyang Evil Purging Divine Spear ay sa wakas ay handa ng gamitin sa larangan ng digmaan. Ang 20% suppressive ability ang criterion na itinakda ng mga nakatataas, dahil ayon sa mga pagtatansya ng 8th grade master, kung ang Evil Purging Divine Spear ay makakabawas sa lakas ng isang Territory Lord ng 20%, madali nilang mapapatay ang mga ito. Kung ito ay mas mababa sa 20%, ito ay lubos na magpapababa sa mga pagkakataon ng isang pagpatay.
Sa ganoong uri ng sitwasyon, kung naramdaman ng Territory Lord na ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanila, makakatakas sila. At sa sandaling mayroon na silang mga bantay laban sa Evil Purging Divine Spear, sa susunod na ginamit nila ito, mawawala na sa kanila ang elemento ng sorpresa at hindi ito magiging kasing epektibo. Ang 20% ay maaaring hindi gaanong, ngunit ito ay talagang malaki. Halimbawa, kung hindi nabawasan ng 20% ang lakas ni Honghu, na may karaniwang agwat sa pagitan ng lakas ni Zhongliang at Honghu, aabutin ng 2 kahit kalahating araw para matukoy ang mananalo. Ngunit ngayon, kumuha lamang ng inselso si Zhongliang para bugbugin si Honghu ng husto kaya hindi man lang makalaban ang huli. Kung gugustuhin niya, maaari pa niyang kitilin ang buhay ni Honghu. Kung ikukumpara ang dalawang sitwasyon, ang Evil Purging Divine Spear ay gumaganap ng isang mapagpasyang papel. Grandmaster, maraming salamat sa iyong pagsusumikap. Pagkaraan ng 2 siglo, sa wakas ay nawala na ang maitim na ulap at nakikita na natin ang mukha ng araw. Malalim na yumoko si Zhongliang. Kung lipulin natin ang buong Black Ink Clan balang araw, si Grandmaster ang makakagawa ng pinakamalaking kontribusyon. Casual na ikinaway ni Mafan ang kanyang kamay at mapagpakumbabang sinabi. Hindi maaaring magsama ang Humans and Black Ink Clan. Ginawa lang ng matandang ito ang dapat niyang gawin. Walang pakialam ang matandang ito kung merito man o hindi, basta huwag mong kakalimutan ang ipinangako mo sa akin. Time na tiniyak ni Zhongliang. Siyempre hindi. Hindi alam ni Yang Kai kung anong uri ng kasunduan ang mayroon si Zhongliang kay Grandmaster Mafan, ngunit dahil may kinalaman ito sa privacy ng isang tao, hindi siya nagmadaling magtanong tungkol dito. Ang matagumpay na pag-unlad ng Evil Purging Divine Spear ay nagpasigla sa kanyang espiritu. Gamit ang artifact na ito, ang krusada ng human race ay sandali lamang, bagaman maraming paghahanda ang kailangan pang gawin. Higit pa rito, kung tama ang hula ni Yang Kai, mapupuno ang kanyang mga kamay sa malapit na hinaharap. Gaya ng inaasahan, lumingon si Zhongliang kay Yang Kai at nagutos. Ang usapin ng Evil Purging Divine Spear ay kakailanganin mong makipagtulungan. Ang paraan ng pagpino ng artifact na ito ay malapit nang ipadala sa lahat ng Great Passes, kaya hindi magtatagal bago may padala ang isang stockpile ng Evil Purging Divine Spear sa Blue Sky Pass. Sa oras na iyon, kakailanganin mong i-seal ang Purifying Light sa kanilang lahat. Kumunot ang gilid ng noo ni Yang Kai nang tanggapin niya ang kanyang kapalaran. Naiintindihan ng junior na ito. Kapag ang paraan ng pagpino ng Evil Purging Divine Spear ay naisa publiko, ang iba pang mga passes ay magsisimulang gumawa ng mga ito ng maramihan. Ang sinumang artifact refine ng Grandmaster ay maaaring magpino ng isa, ngunit si Yang Kai lamang ang makakapag-seal sa kanila ng Purifying Light. Malabo na nakikita ni Yang Kai ang mga masasakit na araw sa unahan niya. Umalis ang 3 sa silid sa ilalim ng lupa pagkatapos maayos ang lahat. Para naman kay Honghu na nakahandusay sa lupa, walang pumapansin sa kanya. Ang mga tao ay gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang mahuli siya, kahit na ginamit si Xiang Shan bilang pain para ilabas si Honghu at mahuli siyang buhay upang si Grandmaster Mafan ay makapag-eksperimento sa kanya. Binuhay siya ng mga tao dahil siya ang test subject para sa Evil Purging Divine Spear, kaya nakatulong siya. Ngunit ngayong nabuo na ang Evil Purging Divine Spear, natural na hindi na kailangan pang panatilihin siyang buhay. Higit pa rito, medyo mapanganib na makulong ang isang Territory Lord sa lugar na ito. Siguradong napahamak si Honghu. Si Yang Kai ay muling nagtungo sa isang retreat upang linangin. Dahil alam niyang hindi na siya magkakaroon ng maraming librerag oras sa hinaharap, natural na mas pinapahalagahan niya ang pagkakataong ito. Higit pa rito, ang forward base at ang Blue Sky Pass ay matagal nang mapayapa, kaya't wala siyang ibang magawa kundi ang pumasok sa retreat. Noong nakaraang pagkakataon, noong binisita niya ang Myriad Demons Pass, si Yang Kai ay nakatanggap ng personal na patnubay mula sa Myriad Demons Heaven's Old Ancestor, na lubos na nagpasulong sa kanyang pangunawa sa 2 eye techniques. Magkagayunman, ang paglilinang ng kanyang eye secret techniques ay nangangailangan ng oras. Bago siya umalis, binigyan siya ng Myriad Demons Cave Heaven's Old Ancestor ng Jade Sleep na nagtala ng kanyang mga insight sa 2 eye technique na ito. Ito ay isang magandang pagkakataon para kay Yang Kai na maingat na pag-aralan ang mga ito. Bilang karagdagan, ang paglilinang ng mga eye technique ay hindi makakasagabal sa pagpino ng mga materyales sa paglilinang at pagdaragdag ng pamana ng kanyang miniature universe. Kaya niyang gawin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Sa isang kisap mata, lumipas ang 5 taon. Nagising si Yang Kai mula sa kanyang liblib na paglilinang. Lumabas siya sa secret room at may nakitang lalaking naghihintay sa labas. Senior Brother Wang.
Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao bilang pagbati. Si Senior Brother Wang ay adjutant ni Zhong Liang, isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kadalasan, sa tuwing may utos si Zhong Liang, siya ang magpapasa nito. Dahil personal na hinanap siya ni Senior Brother Wang, dapat ay sa utos ni Zhong Liang. Oo naman, iniulat ni Senior Brother Wang. Pinatawag ka ni Senior Army Commander, Junior Brother. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Tumanggo si Yang Kai at sumunod kay Senior Brother Wang sa Army Headquarters ng Forward Base. Naghihintay si Zhong Liang sa kanya, at nang makita niyang dumating si Yang Kai, hindi siya nagpatalo at dumiretso sa puntong. Oras na, bumalik sa Blue Sky Pass. Naunawaan kaagad ni Yang Kai ang nangyayari pagkatapos marinig ito at tinanggap kaagad ang utos. Oo, hindi agad umalis si Yang Kai pagkatapos tanggapin ang utos bagaman. Sa halip, saglit siyang tumayo sa kinatatayuan niya bago biglang iwinagayway ang kamay. Sa sumunod na sandali, dalawang figure ang lumitaw sa kanyang harapan, isang lalaki at isang babae, pareho silang nasa tuktok ng Emperor Realm. Nagningning ang mga mata ni Zhong Liang nang makita ang dalawa. Isa pang batch ng magagandang panla. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay dahil nakita ni Zhong Liang na nangyari ito ng maraming beses. Walang Emperor Realm Master sa Black Ink Battlefield, lahat ng dumating dito ay kahit isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Tanging ang miniature universe ni Yang Kai ang mayroong Emperor Realm Cultivator. Mahigit 2 siglo na ang nakalipas mula noong si Miao Feiping ay dinala ni Yang Kai sa Black Ink Battlefield. Bago iyon, itinatag ni Yang Kai ang Void Dao Temple sa kanyang miniature universe upang pumili ng mga natatanging henyo. Ang daloy ng oras sa miniature universe ni Yang Kai ay 4 na beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, kaya habang 2 siglo pa lamang ang lumipas sa labas, 800 taon na ang lumipas sa kanyang miniature universe. Sa nakalipas na 800 taon, ang mga mortal ng kanyang miniature universe ay nagsilang na ng 12-dosenang henerasyon. Ang World Tree Clone ay naging napaka-epektibo sa pag-aalaga sa mga taong ito at marami na ngayong mga cultivator na may natatanging kakayahan sa miniature universe ni Yang Kai. Sa kasalukuyan, mayroong libu-libong mga disipulo sa Void Dao Temple, na lahat ay masasabing mga dragon sa gitna ng mga tao, ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kailangang malaman na ang pamantayan sa pagpili ng Void Dao Temple ay lubhang malupit. Ang mga ordinaryong henyo ay hindi makapasok sa Void Dao Temple, ang mga henyo lamang sa mga henyo ang kwalipikado. Ang mga naglilinang sa Void Dao Temple ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkain o pananamit, at hindi rin sila kulang sa mga mapagkukunan ng pagtatanim, kaya ang kanilang rate ng paglaki ay napakabilis. Kapag narating nila ang rurok ng Emperor Realm, ang Void Dao Temple Master ay magpapaliwanag sa kanila ng mga misteryo ng Heaven Opening Realm at sa labas ng mundo. Kung gusto nilang pagbutihin pa, ilalabas sila ni Yang Kai at papayagan silang sumulong sa Heaven Opening Realm sa Black Ink Battlefield, na magiging bahagi ng Blue Sky Pass. Sa nakalipas na 2 siglo, mahigit 100 cultivator ang umalis sa miniature universe ni Yang Kai. Sa karaniwan, ang isa ay lilito tuwing 2 o 3 taon. Bawat isa sa kanila ay dumiretso sa 6th grade. May 2 pang ang nakalusot ng direkta sa 7th grade. Direktang sumulong sa 7th grade. Sa madaling salita, ang 2 ito ay nagkaroon ng pagkakataong maabot ang 9th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap. Sino ba naman ang hindi maiinggit sa ganyang talento? Kung ikukumpara, bagamat ang mga direktang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm ay makakaabot lamang sa 8th grade, ang mga ganitong uri ng mga henyo ay magiging core disciples pa rin sa iba't ibang cave heavens at paradises sa 3,000 worlds. Ang bawat isa sa kanila ay tatangkilikin ang parehong uri ng pagtrato gaya ng Kuhuasyang at Gupan. Sa pangkalahatan, ang mga henyong tulad nila ay lilito lamang isang beses bawat siglo, ngunit sila ay aktwal na lumitaw sa mga batch mula sa miniature universe ni Yang Kai. Martial Pick, Kabanata 5175. Sino dito ang hindi isang 8th grade Heaven Opening Realm Master? Ang feedback ng World Tree Clone ay napakalakas. At ang sitwasyong ito ay noong miniature universe ni Yang Kai, na may napakababang populasyon. Mahirap isipin kung anong uri ng engranding epekto nito sa star boundary na may mas malaking epekto. Siyempre, ang populasyon ng kanyang miniature universe ay maaaring hindi kasing laki ng sa star boundary, ngunit dahil sa pagkakaiba ng daloy ng oras, mayroon din siyang sariling mga pakinabang. Ang star boundary ay hindi maihahambing sa kanyang miniature universe sa bagay na ito. Sa kabuuan, ang miniature universe ni Yang Kai at ang star boundary ay may kani-kanyang kakaibang mga punto. Sa una, maingat na babantayan ni Yang Kai ang mga disipulong lumabas sa Void Dao Temple, at isa-isang gagabay sa kanila.
Bago sila umakyat sa Heaven Opening Realm, maingat na inihanda ni Yang Kai ang lahat para sa kanila at personal pang ang binantayan sila kapag pumapasok sila. Gayunpaman, habang dumarami ang bilang ng mga tao, nalaman ni Yang Kai na masyadong nakakaubos ng oras at nakakapagod na gawin ito ng mag-isa. Sa karaniwan, isang tao ang aalis sa kanyang miniature universe kada 2 o 3 taon. At inabot ng buwan o kahit kalahating taon para ihanda ang lahat para sa kanila at matiyak na magiging maayos at matagumpay ang kanilang mga tagumpay. Ang 1 o 2 beses ay magiging wala, ngunit ang paggawa nito ng ilang dosenang beses o kahit 100 beses ay hindi na kayang gawin ni Yang Kai. Kaya, matagal nang iniwan ni Yang Kai ang bagay na ito sa Blue Sky Pass. Ang mga disipulo, na lumabas sa Void Dao Temple, ay ipinasa sa mga nakatataas ng Blue Sky Pass, na iniiwan ang iba sa kanila. Ito ay higit sa lahat dahil sa kanyang sariling katamaran, ngunit labis na ikinagulat ni Yang Kai, ito ay tinanggap ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Ito ay hindi nakakagulat kapag naisip niya ang tungkol dito, dahil ang kakayahan ng mga disipulong ito ay lubos na namumukuntangi. Ang sinuman sa kanila ay magkakaroon ng pagkakataong sumulong sa 8th grade sa hinaharap. Ang bawat cave heaven at paradise ay magiging handa na sakupin ang gayong mga henyo. Hindi alam, ang mga disipulong ito mula sa Void Dao Temple ay nakakuha ng atensyon ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang dahilan kung bakit nila pinag-awayan ang mga disipulong ito ay hindi dahil gusto nilang kunin sila bilang legacy disciples. Nasa Black Ink Battlefield sila kung saan maaari silang mawalan ng buhay anumang oras, kaya ang pagkuha sa kanila bilang mga disipulo ay walang gaanong kahulugan dahil walang nakakaalam kung gaano katagal sila mabubuhay o kung gaano katagal mabubuhay ang kanilang mga disipulo. Ang dahilan kung bakit sila nag-aaway tungkol dito ay higit sa lahat dahil sila ay naiinip nitong mga nakaraang taon. Karamihan sa mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nakakultivate na sa sukdulan ng kanilang martial Dao, at hindi na makasulong pa. Kinailangan pa ni Yang Kai na mag-cultivate sa retreat para mapabuti ang sarili niyang pundasyon, ngunit hindi nila kailangan. Masasabing sa isang sitwasyon kung saan walang labanan, karamihan sa mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay walang ginagawa. Sa mga oras na tulad nito, anumang bagay ay maaaring pumukaw sa kanilang mga interes, tulad ng mga bagong dating na ito na kagagaling lang sa Void Dao Temple. Lalo na noong ang lahat ng mga bagong dating na ito ay may natatanging kakayahan at nasa Emperor Realm lamang. Mayroon silang napakataas na potensyal, at bilang resulta, ang bawat isa sa mga cultivator na nagmula sa miniature universe ni Yang Kai ay napakapopular sa Blue Sky Pass. Si Yang Kai ay lubos na natuwa nang makita ito. Mayroong higit sa 68th grade masters na natipon sa Blue Sky Pass, kaya kahit anong larangan ang nagustuhan ng mga disipulong ito o kung anong talento mayroon sila, makakahanap sila ng angkop na master. Kaya ngayon, kapag gustong umalis ng sinumang alagad sa miniature universe, ipapaubaya sila ni Yang Kai kay Zongliang. Sa sandaling ito, ang 2 Emperor Realm Master, isang lalaki at isang babae, ay bahagyang nagulat sa hitsura ni Yang Kai. Mabilis silang yumoko kay Yang Kai. Pagbati, Dao Lord. Si Yang Kai ay karaniwang hindi nagpakita sa kanyang miniature universe sa nakalipas na ilang daang taon, kaya natural na walang nakakita sa kanyang tunay na anyo noong panahong iyon. Ang mga ordinaryong disipulo ng Dao Temple ay hindi alam ang tungkol sa mga misteryo ng Void World, ngunit para sa mga gustong umalis at pagbutihin ang kanilang martial Dao, ipapaliwanag sa kanila ng namumunong Temple Master ang lahat. Sasabihin niya sa kanila na ang unang taong makikilala nila pagkatapos umalis sa mundong ito ay ang Dao Lord ng buong Void World, ito ay ang totoong Master. Kasabay nito, sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa sitwasyong haharapin nila pagkatapos umalis sa Dao Temple at sumulong sa Heaven Opening Realm. Kung magpasya pa rin ang mga disipulong ito na magpatuloy, ilalabas sila ni Yang Kai. At kung natatakot sila sa mga panganib ng labas ng mundo at gustong protektahan ang kanilang sarili, hindi sila pipilitin ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipaglaban sa Black Ink Clan ay hindi isang bagay na maaari nilang pilitin sa isang tao. Ang mga disipulong iyon na piniling manatili sa miniature universe ay natural na hindi magkakaroon ng isa pang pagkakataong makapasok sa Heaven Opening Realm. Ang bawat pagpipilian ay may mga kalamangan at kahinaan, kaya pinakamahusay na manatili sa kanilang sariling pagpipilian. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang Void Dao Temple ay nagpalaki ng maraming elite na disipulo. Ang mga disipulo, na karapat-dapat na umalis at sumulong sa Heaven Opening Realm, ay piniling umalis. Iilan lamang sa kanila ang nanatili sa miniature universe. Ang mga cultivator ay karaniwang nahuhumaling sa paglilinang, kaya bawat isa sa kanila ay gustong maghanap ng mas mataas na martial Dao.
Ang ganitong uri ng tukso ay hindi masusugpo ng ilang maliliit na panganib. Tumanggo si Yang Kai sa dalawang disipulo bilang tugon bago nagpaliwanag. Dahil umalis ka sa Void Dao Temple, sigurado akong naiintindihan mo kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Unti-unti mong mauunawaan ang lahat. Tungkol naman sa pagsulong sa Heaven Opening Realm, may tutulong sa iyo na maghanda para dito. Tahimik na nakinig ang dalawang disipulo at paulit-ulit na tumanggo. Lumingon si Yang Kai kay Zongliang. Martial Uncle, aalis muna itong junior. Hindi man lang siya nilinggan ni Zongliang at kinawayan siya, matamang nakatingin sa dalawang disipulo na may masayang ngiti. Sige, pumunta ka. Agad na nawala si Yang Kai sa kanyang pwesto. Pagkaalis niya, nagkatinginan ang dalawang disipulo bago bumaling kay Zongliang. Medyo natarante ang ngiti ng huli, kaya palihim nilang inilabas ang kanilang divine sense para mag-imbestiga, ngunit sa sumunod na sandali, natuklasan nila na kasing lalim ng dagat ang mukhang mabait na senior na ito, at hindi nila nasukat ang lalim nito. Kaya ito ang Heaven Opening Realm Master. Naintindihan agad nilang dalawa. Pareho silang nasa tuktok ng Emperor Realm, kaya walang sino man sa Void World ang mas malakas kaysa sa kanila. Ang isa ay kailangang nasa maalamat na Heaven Opening Realm para hindi nila ma-detect ang kanilang cultivation, at isang napakataas na grado doon. Pagbati, Senior. Mabilis na yumuko ang dalawa. Humalaklak si Zongliang. Hindi na kailangang maging magalang. Anong grado ng materials ang ginamit mo para makumplito ang dawsil mo? Bagamat alam niya na ang mga lumabas mula sa miniature universe ni Yang Kai ay sa pinakamaliit na pag-usad diretso sa 6th grade, palaging may pagkakataon na ang isa sa kanila ay makakapasok diretso sa 7th grade, at natural, si Zong inaasahan ni Liang na ang dalawang ito ay tulad ng mga panla. Sumagot ang lalaking disipulo. Senior, pareho kaming may 6th grade power sa aming dawsils. 6th grade, ha? Hindi siya nabigo. Pagkatapos ng lahat, kahit nasa isang lugar tulad ng miniature universe ni Yang Kai, hindi naging madali ang paglinang ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Nagkaroon lamang ng dalawa sa nakalipas na 2 siglo. Todong ngiti pa rin si Zongliang. Ang galing. Habang nag-uusap sila, may ilang figure na biglang pumasok na parang mga toro. Bago pa man huminto ang unang tao, may narinig na boses mula sa likuran. Isa pang magandang panla. Sa wakas, oras na ni Go, tama ba? Teka lang, ang Old Master na ito ay naghihintay na ng 150 taon na, dapat itong si Old Master na. May nanunuya. Natural, ang unang hamampes ay may kalamangan, sino ang gustong makipag-usap sa iyo tungkol sa kaayusan, matandang umutot. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo sa harap ng mga juniors? Hindi naman tayo nakikipag-away o pumapatay ng mga kalaban, kaya bakit nauuna kung sino ang unang mag-aklas? Dapat lahat ay tungkol sa kapalaran. Ang nagsalita ay biglang lumingon sa babaeng disipulo at ngumiti ng matamis. Bata, sa tingin ng haring ito ikaw at ako ay nakatadhana, kaya bakit hindi ka sumama sa haring ito? Ang haring ito ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sa patnubay ng haring ito, ang pagpatay sa Black Ink Clan sa hinaharap ay magiging kasing dali ng pag-flip ng iyong kamay. Sino ang hindi isang 8th grade Heaven Opening Realm Master dito? Kaagad, ang ilang tao ay naging hindi masaya at inilabas ang kanilang 8th grade Heaven Opening Realm na aura. Bago pa malaman ng dalawang Void Disciples kung ano ang nangyayari, isang grupo ng mga tao ang biglang sumugod at nagsimulang sumigaw sa isa't isa, at sa sumunod na sandali, napakalaking pressure ang bumagsak sa kanila, na naging dahilan ng pagdilim ng lahat sa kanilang mga mata. Kalokohan, ang dalawang batang ito ay nahimatay. Senior brother yon, mabilis mong bawiin ang iyong aura. Emperor Realm Juniors lang sila, paano nila matitiis ang 8th grade aura mo? Nako, nakalimutan ko talaga yon. Matagal na mula noong huli akong nakakita ng isang Emperor Realm brat. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Zongliang, pinagmamasdan ang lahat ng kaguluhang bumaba sa bulwagan. Nagsimula siyang magsisi sa pagpapadala ng mensahe sa mga walang ginagawa at bored na 8th grade na tangga ito. Tiyak na na-trauma ang dalawang ito sa mga bastos na ito ng 8th grade. Sa susunod, kung may lumabas na magagandang panla, hindi ko hahayaang sumugod sila ng sabay-sabay ng ganito. Matapos iwan ang dalawang disipulo para harapin ni Zongliang, umalis si Yang Kai at ginamit ang Universe Transference Law at bumalik sa Blue Sky Pass. Hindi siya nag-aalala tungkol sa dalawang Emperor Realm Masters na sumulong sa Heaven Opening Realm. Personal silang gagabayan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa panahon ng kanilang breakthrough, na magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa kanyang gabay.
hindi pa banggitin, personal niyang pinino ang isang batch ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills at iniwan ang mga ito kay Zongliang. Bawat isa sa mga disipulong ito na lumabas sa Void Dao Temple ay may namumukod tanging kakayahan sa simula, at naabot nila ang kanilang kasalukuyang paglilinang sa mabagal at matatag na mga hakbang. Kaya, sa tulong ng isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, magiging isang iglap para sa kanila ang pagsulong sa Heaven Opening Realm. Sa katunayan, walang sino man sa mga disipulo ng Void Dao Temple ang nabigong makalusot sa Heaven Opening Realm. Ito ay bahagyang dahil sa kanilang matatag na pundasyon, at bahagyang dahil ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay maaaring tumaas ang rate ng tagumpay ng kanilang mga tagumpay. Kaya, paano sila mabibigo? Kung ikukumpara, ang hinaharap ng mga disipulong ito ay higit pa kaysa sa ordinaryong Cave Heaven at Paradise na mga disipulo dahil ang kanilang panimulang punto ay napakataas. Gayunpaman, ang paglilinang sa isang espesyal na kapaligiran tulad ng Void Dao Temple ay mayroon ding mga kakulangan, na kung saan ay ang kanilang kakulangan ng tunay na karanasan sa labanan. Wala masyadong dispute sa Void World ngayon, at kahit na meron man, minor lang ang mga ito at nangyari lang sa pagitan ng mga sect. Ang katayuan ng Void Dao Temple ay espesyal. Bukod sa pakikipag-sparring sa mga kapwa-alagad, karamihan sa mga batang ito ay hindi pa nakakita ng dugo, lalo na ang kamatayan. Ang paglaki sa naturang lukob na greenhouse ay marahil ang kanilang pinakamalaking pagkukulang na maaaring maging sanhi ng kanilang pagkilos ng hindi maganda sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang Blue Sky Pass ay naging mapayapa sa mahabang panahon, kaya kahit na gusto nilang makahanap ng ilang Black Ink Clansmen na makakasama nila sa pagsasanay pagkatapos nilang makapasok sa Heaven Opening Realm, imposible ito. Noon pa man ay gusto ni Yang Kai na mag-set up ng Black Ink Nest sa kanyang miniature universe at gamitin ang Subnest para alagaan ang ilang mahihinang Black Ink Clansmen, na nagpapahintulot sa mga disipulo ng Dao Temple na maging pamilyar sa kanilang sarili kung paano labanan ang kaaway na ito. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay nabigo. Kung gusto niyang ilagay ang Subnest, kailangan niyang tiyakin na ang isang mid-grade Black Ink Nest ay permanenteng nasa ilalim ng kontrol ng tao, at walang magagawa si Yang Kai tungkol doon. Sa makatuwid, hindi maaaring hatulan ng isa ang mga disipulong ito batay sa kanilang maayos at walang hadlang na paglilinang, dahil nanatiling hindi malinaw kung gaano kalakas ang kanilang maipapakita sa labanan. Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang pagganap sa hinaharap. Gayunpaman, may iba pang bagay na lubos na nagpasaya kay Yang Kai. Ito ang pagiging tugma ng mga disipulong ito sa Dao of Space, Time Dao, at Spear Dao. Ang tatlong Great Dao na ito ay ang pundasyon ni Yang Kai, lalo na ang Dao of Space. Si Yang Kai ang higit na nakabisado nito, na sinundan ng Time Dao. Sa kanyang miniature universe, napakaraming Dao essences ng tatlong Grand Dao na ito. Ang Dao essence ay hindi karaniwang makikita o mahahawakan, ngunit maaari silang maunawaan. Marahil ay dahil lumaki sila sa Void World simula noong kapanganakan kaya napakataas ng kanilang compatibility sa tatlong Grand Daos na ito. Martial Pick, Kabanata 5176. Dalawang uri ng Evil Purging Divine Spears. Sa mahigit 100 Heaven Opening Realm Masters na nagmula sa kanyang miniature universe, 4 sa kanila ang maaaring linangin ang Dao of Space, 3 ang maaaring linangin ang Time Dao, at kasing dami ng 20 ang maaaring linangin ang Spear Dao. Ang ilang tao ay nagpakita rin ng pambihirang talento sa alchemy at artifact refining, na tiyak na nauugnay sa mga nagawa ni Yang Kai sa dalawang Grand Daos. Kahit na ang Dao essences ng alchemy at artifact refining ay hindi kasing yaman ng kanyang tatlong pangunahing Grand Daos, marami pa rin ang mga ito. Kung ang isang magsasaka na naninirahan at lumaki sa miniature universe ni Yang Kai ay likas na may kakayahan sa mga Dao na ito, magiging napakadali para sa kanya na maunawaan ang mga misteryong nakapaloob sa mga Dao essences na ito. Sa pangkalahatan, ang hinaharap na landas ng paglilinang ng mga disipulo ng kanyang miniature universe ay medyo may kaugnayan sa Grand Daos na siya mismo ay nakisali. Walang intensyon si Yang Kai na tumanggap pa ng mga disipolo. Para sa kanya, higit pa sa sapat sina Zhao Yebai, Zhao Ya, at Shui. Hindi banggitin, ang Dao of Space at Time Dao ay parehong lubhang hindi karaniwan na Grand Daos. Ang mga ordinaryong cultivator ay mahihirapan silang magkaroon ng pangunahing pangunawa sa kanila, lalo pa ang paglilinang sa kanila. Kahit na ang Spear Dao ay hindi ang pinakamadaling makabisado. Gayunpaman, marami sa mga cultivator mula sa miniature universe ni Yang Kai ay likas na kayang linangin ang dalawang Grand Dao na ito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pinahahalagahan ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ang mga disipulong ito.
Sa panahon ng krusada ng Blue Sky Pass, ang Universe Erase ni Yang Kai ay gumanap ng malaking papel, ngunit si Yang Kai ay isang tao lamang. Kaya, ang tagumpay ng Blue Sky Pass ay mahirap na gayahin sa ibang mga sinehan. Magkagayunman, kung ang mga mahuhusay na disipulong ito ay nagtagumpay sa paglinang sa Grand Dawn ng Kalawakan, tiyak na magampanan nila ang isang mahusay na papel sa hinaharap. Maging ito ay ang Daw of Space o ang Time Daw, karaniwang walang sino man sa buong Blue Sky Pass ang maaaring magturo sa kanila maliban kay Yang Kai, ngunit si Yang Kai ay walang oras upang bigyan ang mga disipulong ito ng personal na patnubay sa lahat ng oras. Dahil dito, iniukit niya ang kanyang mga insight sa dalawang Grand Daos na ito at maraming nauugnay na secret technique sa mga Jade Slip at inalok ang mga ito sa War Materials Hall mahigit isang siglo na ang nakalipas. Kung kailangan ng sino man na linangin ang dalawang Grand Daos na ito sa hinaharap, maaari nilang makuha ang kaalamang ito sa pamamagitan ng paggastos ng military merit sa War Materials Hall. Kahit na ang Blue Sky Pass ay hindi nakaharap sa anumang labanan sa mahabang panahon, madali pa rin para sa mga cultivator na makakuha ng ilang military merit. Makukuha nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagmimina, pagpapatrolya, o pagtulong sa alchemy at artifact refining, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang paglilinang sa hinaharap. Siyempre, kung may librerag oras si Yang Kai at nasa mabuting kalagayan, tatawagan niya ang mga disipulong ito para turuan sila. Sa nakalipas na 2 siglo, nagbigay si Yang Kai ng 2 lektura, isa sa Daw of Space at isa sa Time Daw, na nagpapahintulot sa mga disipulong ito na umani ng malaking benepisyo. Sa kabuuan, dahil inayos na ni Yang Kai ang mga bagay para sa mga disipulo na lalabas sa kanyang miniature universe, hindi na niya kailangan pang sakupin ang kanyang utak at magsayang ng anumang pagsisikap. Pagkatapos bumalik sa Blue Sky Pass sa pamamagitan ng Universe Array, agad na pumunta si Yang Kai para magulat sa Eastern Army Headquarters. Walang sinabi si Ding Yao sa kanya at hiniling lang sa kanyang adjutant na dalhin siya sa isang storage room. Bagamat alam na niya kung ano ang aasahan, hindi pa rin maiwasan ni Yang Kai na mapabuntong hininga sa gulat sa tanawing nasa harapan niya. Walang iba sa lihim na silid kundi mga tambak at tambak ng Evil Purging Divine Spears. Sa isang magaspang na bilang, mayroong kahit ilang dosenang tambak dito, at kung mayroong ilang daang Evil Purging Divine Spears sa bawat pile, ibig sabihin ay mayroong hindi bababa sa 10 o 20,000 sa kabuuan. Naramdaman ni Yang Kai ang pagkibot ng kanyang mukha habang bumubulong. Napakarami. Ngumiti ang adjutant at sinabi, "Junior brother, paumanhin sa pag-abala sa iyo, ngunit ang bagay na ito ay ikaw lamang ang makakasagot. Walang ibang makakagawa nito." Tumanggo si Yang Kai. "Naiintindihan ko." Pagkatapos ay nagtanong siya, "Nandito na ba ang lahat?" Umiling-iling ang sagot ng adjutant. Karamihan sa kanila ay nandito, pero may mga passes na hindi pa rin nagpapadala ng kanilang batch. Dapat ay malapit na sila. Nagbitiw si Yang Kai sa kanyang kapalaran. Nagpaalam ang adjutant. "Kung gayon, mag-leave muna ako." Pagkaalis niya, sinimulan ni Yang Kai na suriin ang Evil Purging Divine Spears na ito. Sa lalong madaling panahon, natuklasan niya na ang bilang ng Evil Purging Divine Spears sa bawat pile ay naiiba, mula sa pagitan ng 200 hanggang 300. Higit pa rito, mayroong isang walang laman na space ring sa harap ng bawat pile, na minarkahan ng isang partikular na pangalan ng Great Pass. Nang makita ito, naunawaan ni Yang Kai na ang bawat tumpok ng Evil Purging Divine Spear ay tumutugma sa ibang pass. Matapos ay seal ang Purifying Light sa Evil Purging Divine Spears, kailangan pa rin niyang itago ang mga ito pabalik sa space ring at ipadala ito pabalik sa Hyperspace Array. Ang pagpino sa Evil Purging Divine Spear ay tila hindi madali. 5 taon na ang nakalipas mula nang matagumpay na nasubok ang Evil Purging Divine Spear sa Honghu. Sa loob ng 5 taon, kahit na pagkatapos na pakilyusan ang bawat artifact refiner sa isang buong Great Pass, nagawa lang nilang pinuhin ang 200 hanggang 300 Evil Purging Divine Spears. Maiisip lamang ng isa kung gaano katagal bago pinuhin ang bawat isa sa mga artifact na ito. Minsang binanggit ni Grandmaster Mafan na aabutin ng hindi bababa sa 1 taon para sa isang artifact refining Great Grandmaster upang pinuhin ang isang Evil Purging Divine Spear. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sandata na gagamitin upang harapin ang Black Ink Clan Territory Lords, kaya ang mga kinakailangan nito para sa artifact refining ay lubhang malupit. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay magiging dahilan upang mabaygo ang buong pagpipino. Sa madaling salita, ang isang artifact refining Great Grandmaster ay maaari lamang pinuhin ang isang artifact sa 1 taon, at ito ay sa ilalim ng premise na ang lahat ay naging maayos. Kung siya ay nabigo ng 1 beses o 2 beses, magiging normal para sa kanya na pinuhin lamang ang isa sa loob ng ilang taon.
Ilang artifact refining Grandmaster ang maaaring magkaroon ng Great Pass. May 3 ang Blue Sky Pass, kaya makatwirang ipagpalagay na karamihan sa iba pang passes ay may katulad na numero. Sa ilalim ng pagpapalagay na walang kabiguan sa pagpino, ang bilang ng Evil Purging Divine Spear A Pass na maaaring pinuhin sa loob ng 5 taon ay 10 hanggang 15 pa rin. Sa katunayan, maaaring mas mababa pa sa kalahati nito. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagkakataon ng pagkabigo ay mataas kapag pinipino ang isang hindi pamilyar na artifact. Kaya naman, naguguluhan si Yang Kai kung paano nakapagpino ang bawat pass sa pagitan ng 200 at 300 sa loob lamang ng kalahating dekada. Ang kanilang dami ay hindi tumutugma sa kanyang mga pagtatansya at higit na lumampas sa kanyang mga kalkulasyon. Ngunit pagkatapos niyang tingnang mabuti, napagtanto si Yang Kai. Ang Evil Purging Divine Spears na ito ay nahahati sa 2 kategorya. Ang isa ay tumugma sa mga spec na matagumpay na nasubok sa Honghu. Ito ay ang Evil Purging Divine Spear na maaaring magpababa ng lakas ng isang Territory Lord ng higit sa 20%, habang ang isa ay may specs na nasubok sa Feudal Lord matagal na ang nakalipas at maaaring bawasan ang ganoong lakas ng Master ng humigit kumulang 30% habang may kaunting epekto sa Territory Lords. Ang huli ay bahagyang mas mahaba kaysa sa una, at ang kanilang pamamaraan sa pagpino ay malinaw na mas cruder. Ayon sa mga pagtatansya ni Yang Kai, ang huli ay hindi nangangailangan ng isang artifact refining Great Grandmaster upang pinuhin, hanggat ang mga kasanayan ng isang tao ay umabot sa antas ng artifact refining Grandmaster, maaari silang gumawa nito. Sa hitsura nito, ibinahagi ng Blue Sky Pass ang mga paraan ng pagpino ng parehong Evil Purging Divine Spear sa iba pang mga passes, na pagkatapos ay pinino ang parehong uri. Malinaw, mayroong isang mas malalim na pagsasaalang-alang para sa paggawa nito. Ang Territory Lords ay katumbas ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters, na siyang mga pundasyon ng kani-kanilang lahi. Kakailanganin ng humans na gamitin ang Evil Purging Divine Spears na pinino ng Great Grandmasters para harapin ang Territory Lords, ngunit medyo mahirap na pinuhin ang mga Evil Purging Divine Spears kaya hindi mataas ang output. Higit pa rito, magiging isang labis na paggamit ang gayong sandata laban sa isang Feudal Lord. Kaya, ang Evil Purging Divine Spear na pinino ng Artifact Refining Grandmasters ay magiging kapaki-pakinabang. Ang Evil Purging Divine Spears na ito ay hindi kasing lakas ng bersyon ng Territory Lord, ngunit ang kanilang production rate ay mas mataas, sila ay perpekto para sa paggamit nito laban sa mga Feudal Lords, na mas malaki ang bilang. Walang ideya si Yang Kai kung paano ikinategorya ng mga nakatataas sa human race ang Evil Purging Divine Spears na ito, kaya sa ngayon, ikinategorya ni Yang Kai ang mas maliit na bilang ng Evil Purging Divine Spears na pinino ng Great Grandmasters bilang Heaven Grade, habang ang mas mababang grade ang Evil Purging Divine Spears na pinino ng Grandmaster ay Earth Grade. Sa pangkalahatan, ang ratio ng Earth to Heaven Grade Evil Purging Divine Spears ay humigit kumulang 12 sa bawat isa. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ilagay ang Purifying Light sa lahat ng Evil Purging Divine Spears na ito. Sa pagtingin sa mga tambak na nasa harapan niya, muling napagtanto ni Yang Kai na marami pa siyang mahaba at nakakapagod na gawain. Umupo si Yang Kai na naka-cross-leg bago casual na kumuha ng Evil Purging Divine Spear mula sa pinakamalapit na pile. Matapos malaman ang grado nito, binalot niya ito ng Purifying Light. Katulad ng dati, ang Purifying Light ay dumaloy sa Evil Purging Divine Spear na parang tubig sa ilalim ng impluensya nito at hindi nagtagal ay nawala. Dahil kailangan niyang isaalang-alang ang grado ng Evil Purging Divine Spears, nang ipasok niya ang Purifying Light sa Heaven Grade Evil Purging Divine Spear, pinili niyang kay ang mas mataas na kalidad na yellow at blue crystals. Sa ganitong paraan, ang lakas ng Purifying Light na napasok dito ay magiging mas malaki, na magbibigay daan sa 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na mas madaling makitungo sa Territory Lords. Tulad ng para sa Earth Grade Spears, ang kalidad ng yellow at blue crystals na pinili niya ay bahagyang mas malala. Sa anumang kaso, sila ay gagamitin lamang upang makitungo sa mga Feudal Lord, kaya kahit na sila ay bahagyang mahina, hindi rin ito mahalaga. Bagamat hindi mabagal si Yang Kai, hindi niya kayang panindigan ang napakaraming Evil Purging Divine Spears. Inabot siya ng ilang araw bago matapos ang pile na pinakamalapit sa kanya, pagkatapos ay kinuha niya ang Space Ring na orihinal na inilagay sa harap ng Evil Purging Divine Spears at itinago ang mga ito dito. Di nagtagal, ipinadala ng Blue Sky Pass ang mga item na ito pabalik sa Great Pass na naaayon sa Space Ring. Lumipas ang mga araw, at nang matapos siya sa ilang dosenang tambak ng Evil Purging Divine Spears, ilang dosenang singsing na may dalang higit pang Evil Purging Divine Spears ang inihatid sa kanya. Patuloy na naghirap si Yang Kai,
Ngunit kung isasaalang-alang na ang bawat evil purging divine spear ay maaaring kitilin ang buhay ng isang feudal lord o kahit na isang territory lord, sulit ang lahat ng pagsisikap. Sa oras na natapos na siya sa evil purging divine spears na ipinadala ng lahat ng passes, mahigit kalahating taon na ang lumipas. Pagkatapos, lumabas si Yang Kai sa sikretong silid at nagpunta upang magulat sa headquarters ng Eastern Army. Hindi umimik si Ding Yao at bahagyang tumango. Natapos na ng junior na ito ang pag-armas sa evil purging divine spears, babalik ako ngayon sa forward base. Ulat ni Yang Kai. Ang forward base ay maaaring hindi nakaharap sa anumang mga kaaway sa loob ng mahabang panahon, ngunit kailangan pa rin nilang magpatrol paminsan-minsan. Hindi mo kailangang bumalik sa forward base. Manatili sa Blue Sky Pass sa ngayon. Bahagyang natigilan si Yang Kai. May bagong misyon ba? Sinulyapan siya ni Ding Yao. Umaasa ka ba sa isang bagong misyon? Kinagat ni Yang Kai ang kanyang dila habang ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili. Hindi, walang ganoon, ang kapayapaan ay pinakamahusay. Inip siyang kinawayan ni Ding Yao habang mabilis na nagdahilan si Yang Kai. Paglabas ng Army Headquarters, lumitaw ang isang bahagyang kunot sa noo ni Yang Kai. Ang biglaang utos ni Ding Yao na manatili sa Blue Sky Pass ay medyo nakakalito, ngunit dahil ito ay isang utos, maaari lamang siyang sumunod. Bumalik si Yang Kai sa kanyang tirahan, na-deactivate ang mga paghihigpit at naglakad papunta sa maliit na patio. Nang malapit na niyang gamitin ang pagkakataong ito para pumunta sa isang retreat, nakaramdam siya ng mali. Tumingin siya sa paligid at napansin niya ang mga life aura na nagmumula sa mga silid sa magkabilang gilid ng courtyard. May tao ba dito? Nalitaw si Yang Kai, ngunit matapos itong maramdaman ng mabuti, natuklasan niya na ang mga aura ay kay Feng Ying at Bai Yi. Teka, bakit sila bumalik?